Grabe ang Diyos. Grabing magmahal, grabing magligtas, grabing magpala, no? Pagpapala niya, grabe. Walang tutumbas sa Panginoon. Walang ihigit sa Kanya. No? Kumbaga sabihin mo sa mga tao, saan ka pa? Na kay Lord na lahat eh. No? Nasa Kanyang kaligtasan, nasa Kanyang kapatawaran, nasa Kanyang kagalingan, nasa Kanyang promosyon, nasa Kanyang kalakasan. Eh, saan ka pa? Kanino ka pa pupunta? Kanino ka pa lalapit? Eh, di sa Diyos lang. At ang Diyos na ito, mga kapatid, ang gusto niya, malaya ka. Sabi mo sa katabi mo, ang gusto ng Lord, malaya ka. Ang gusto ng Lord, happy ka. Ang gusto ng Lord, bless ka. Amen. So, PowerPoint, please. Hallelujah. So, thank you, Lord. Thank you, Lord, for His power. Oh, glory to God. Glory to God. Amen. The Lord is good. And today, just want to share with you, not just to share, okay? So, turn off your phones, put it to silent mode, listen carefully as much as possible. Gumamit kayo ng, mga sinaunang kapamaraanan para mag-take notes, okay? So, pakinggan ninyo, i-absorb nyo ito, mga minamahal. Amen po ba? Anyways, if you want a copy naman ito of the teaching, I can send you the whole video. Okay? Ang importante ngayon, tumanggap tayo. Ang importante ngayon ay maministeryohan tayo ng Panginoon. Kasi tayong lahat, PowerPoint please. Loading. Okay, edi i-load natin. Hallelujah. Na-experience nyo na ba yun? Loading. Okay. Buti na lang yung mga JSL, hindi loading. Mabilis. Quick. Okay. So, glory to God. I just want to share with you this inner healing from deep wounds. Okay? Sabi po dito sa Luke chapter 4, verse 18 to 19, the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted. Everybody say, heal the brokenhearted. To preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind. To set at liberty them that are bruised. To preach the acceptable year of the Lord. Luke chapter 4, verse 18 to verse 19. Ito pong verse na ito ay matagal na panahon ko ng kabisado at alam. Pero alam niyo po ba, ang salita ng Diyos hindi na i-expire? Ang salita ng Diyos, ang revelation niya hindi napapanis. Laging may bagong, kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos, the Word of God is alive and powerful. Kahit paulit-ulitin mo yan, kahit na-memorize mo na pa yan, laging mayroong ginagawa yan sa buhay natin. So, the Lord Jesus Christ was anointed by God the Father by the power of the Holy Spirit, and His mission is to heal the brokenhearted. Dahil alam ng Diyos na ang mga tao na dadatnan ng ating Panginoong Jesucristo, broken-hearted. Maraming kabiguan sa buhay, maraming depresyon, maraming mga pinagdadaanan. No? Kaya ang Panginoong Jesucristo ay naparito para pagilingin ang isip at puso at kaluluwa ng mga tao. Now, inner healing is the ministry of the Lord Jesus, and He came to heal the broken-hearted. Ang Panginoong Jesucristo ay nagpunta dito para pagalingin, paghilumin ng mga sugat ng mga damdamin. No? The Lord is concerned with the condition of the hearts of His people. No? Concern na concern. Nag-aalala ang Panginoon sa kondisyon ng puso ng kanyang mga anak. Alam ng Diyos kung kailan ka nalulungkot. Alam ng Diyos kung kailan ka bigo. No? Alam ng Diyos kung kailan ka sawi. Alam ng Panginoon kung kailan ka nasasaktan. He is so concerned sa nararamdaman ng puso ng kanyang mga anak. Why? Because our emotions affect our actions. May epekto sa mga ginagawa natin kung ano ang nararamdaman mo internally. Di ba, mabagal ka kumilos, no? Ayaw mong bumangon, tinatamad ka, no? Ayaw mong magtimpla ng kape, no? Ayaw mong, basta, kasi pag ikaw ay maraming nararamdaman emotionally, no? Affected yung kilos mo. Ayaw mong pumasok, ayaw mong, di ba?
ayaw mo mag-exercise. Maraming apektado sa actions mo kapag yung puso mo basag. Kapag yung puso mo durog. Kapag ang puso mo ay wounded. Okay? Kaya ang Panginoong Jesucristo, He is so concerned with the condition of our hearts. Now, deep healing from emotional infirmities is a necessity for a servant of the Lord so that he or she might be able to do the task the Lord has given him or her effectively. Ang Panginoon, kung gagamitin ka niya effectively, kailangan pagagalingin niya muna yung puso mo. Kailangan pagagalingin niya muna yung isip mo. Kasi kapag hindi magaling ang puso mo at ang isip mo, ikaw ay sugatan, marami kang depression, loneliness, marami kang trauma sa puso, no? How can God effectively use you? God is going to heal you for you to become a conduit of healing for other people. Yan ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bago ka magministeryo, pagagalingin ka ng Panginoon. Aayusin ang buhay mo, aayusin ang puso mo. Amen po ba? Ganon kahalaga ang pagpapagaling ng puso at isipan para sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, how many of you have been wounded emotionally? Taas ang kamay. Sino sa inyo mga na-wound emotionally? Tagalog, sino mga nasaktan dito yung damdamin? Taas ang kamay. Ay, iba hindi. Congratulations. Sa tanang buhay nyo, hindi kayo nasaktan. Wala, talagang perfect, 100 ang score nyo. Alright. In one way or another, nung bata pa lang tayo, hanggang sa mga panahon na ito. Amen. Vulnerable tayo na ang damdamin natin ay nasasaktan. Kaya lang ang tanong, is there anything that continue to appear in your thoughts that causes you to be emotionally crippled or depressed? Baka hanggang ngayon na ikaw ay mananampalataya na, meron pa rin na mga nagpapatuloy na nag-a-appear sa isip mo na nagdudulot ng iyong pagiging emotionally crippled or depressed. So ayaw ni Lord yun. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ni Lord yun. Ayaw ni Lord na born again ka na, tapos meron ka pang you're still crippled or depressed emotionally. Kaya nga, congratulations ngayong araw na to, may gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Buti na lang umattend ka. Hallelujah. Even those who are watching us online, just focus, just listen, just absorb, and pray to the Lord that the Holy Spirit will minister to your heart and to your mind. Because I believe in my heart, the Lord Jesus Christ is here to heal us. Nandito ang Panginoong Jesucristo para pagalingin tayo sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. The Holy Spirit of Jesus is here, present in our midst, to heal us. At ang unang-unang gustong pagalingin ng Panginoon, ang ating damdamin. Ang ating damdamin. Sino sa inyo yung mga pag nasaktan, ang tagal makalimot? Huwag magtaas ng kamay. Okay? Baka ma-discover ko Yung pag nasaktan, ang tagal magtampo, ang tagal muni-muniin, talagang gusto niya minamarinate yung hurt, talagang inaalagaan, bine-baby, gusto nag-iisa lagi, tapos iniisip lahat ng... No, that's not the will of God. That's not the will of God. That's the will of the enemy. Na ilugmok ka at ikaw ay maging emotionally down. Ayaw ng Panginoon yon. Kaya nga ngayong araw na ito ay pag-usapan natin yung ilang kaparaanan kung anong dapat natin gawin para tayo ay maging healed emotionally and mentally. What must we do to be healed emotionally or mentally?